Tanong ko sa'yo, ilang beses mo nang naranasan to? Yung tipong ginawa mo na lahat. Nag-effort ka, nagpuyat para mag-reply. Ikaw pa ang unang nagsosorry kahit hindi mo kasalanan. Pero sa huli, ikaw pa rin ang iniwan. Samantalang yung lalaking hindi consistent, hindi pala chat, parang wala lang pakialam. Doon pa siya na-hook at doon ka mapapatanong, bakit ganon? Anong mali sa akin? Hindi ba sapat ang effort ko? Makinig ka mabuti ha, hindi ka kulang. Mali lang ang strategy mo. At ngayon, pag-uusapan natin ang dark side ng attraction. Yung parte na walang nagsasabi, pero lahat ay ginagamit. Real talk tayo. Simula bata tayo, tinuruan tayo na kapag mabait ka, ikaw ang pipiliin. Pero sa totoong mundo, hindi ganun gumagana ang attraction. Ang kabaitan ay requirement, pero hindi siya spark. Kapag ikaw yung lalaking laging available, laging nag-a-adjust, laging okay lang, alam mo anong nababasa ng utak niya. Pwede kitang iwan anytime. Hindi dahil masama siya, kundi dahil wala kang resistance. Sa psychology, ang walang resistance, walang challenge. Ang walang challenge, walang thrill. Tanong ko sa inyo ha, sagot sa comments mamaya. Naranasan mo na bang ibigay lahat, pero parang mas lalo kang nawala? Kung oo, welcome ka sa realidad ng attraction. Isa ito sa pinaka-brutal na truth sa psychology. Mas naa-attach ang utak sa hindi sigurado. Hindi dahil gusto ng babae ang sakit, kundi dahil ang utak ng tao ay adrenaline-based. Kapag hindi ka sigurado, gusto ba niya ako? Bakit ang cold niya ngayon? May iba ba siya? Nag-o-overwork ang utak. At kapag nag-o-overwork ang utak, nagkakaroon ng emotional attachment. Kaya yung lalaking hindi agad nagre-reply, hindi nagbibigay ng assurance agad, hindi obvious ang nararamdaman, mas nagiging addictive. Hindi siya masama, hindi lang siya predictable. Makinig ka dito. Ang validation mo sits your emotional currency. Kapag binigay mo lahat agad, ang ganda mo, ikaw lang. Hindi kita kayang mawala. Alam mo anong nangyayari? Bumaba ang value mo. Psychology rule, ang laging nagbibigay, nauubos. Ang bihirang magbigay, hinahabol. Kaya yung lalaking hindi namimigay ng compliment lagi, hindi naghahabol ng approval, hindi nasasaktan agad, mas mataas ang posisyon sa dynamic. Hindi dahil asshole siya, kundi dahil hindi siya gutom sa validation. Ikaw ba yung tipong naghihintay ng reply na parang life or death? Be honest, kasi kung oo, hawak ka na niya. Ang tunay na power sa relasyon ay hindi sino ang mas mahal, kundi sino ang mas kayang mawala. Kapag ikaw ang unang nagpapanik, unang nagsusori, unang nagmamakaawa, ikaw ang talo sa dynamic. Pero kapag ikaw yung kalmado kahit may distance, hindi nagagalit agad, hindi nag-e-explain ng todo, ikaw ang may control. Bakit? Ang taong hindi emotional mag-react ay perceived bilang mas mataas ang value. Hindi ka loud, hindi ka dramatic. Pero ramdam ka, mystery versus trauma dumping. Gen Z mistake 2. First week pa lang, childhood trauma, ex-stories, deepest insecurities. Stop, hindi ka therapist session. Dating 2. Dark psychology rule, mas na-attach. Ang tao sa bagay na pinaghirapan niyang intindihin. Kung binigay mo lahat agad, wala nang curiosity. Hayaan mong magtanong siya, mag-imagine siya, mag-isip siya tungkol sa'yo. Hindi mo niloloko ang isip niya, hinahayaan mo lang siyang gumana. Detachment, bakit nakakabaliw ang lalaking hindi kumakapit? Ito ang pinakahirap gawin. Detachment, hindi ibig sabihin wala kang pake. Ibig sabihin, hindi ka takot mawala, hindi ka umaasa, hindi ka nagbebeg, at dito nagkakabaliktad ang mundo. Kapag hindi ka kumakapit, sila ang kumakapit. Psychology paradox, habang mas buo ka mag-isa, mas gusto ng iba na mapasama sa buhay mo. Kaya mo bang piliin ang sarili mo kahit may chance na mawala siya? Kung oo, dun ka nagiging dangerous. Final message, makinig ka mabuti. Hindi ka magiging attractive dahil sa effort, hindi dahil sa paghabol, hindi dahil sa pagmamakaawa. Nagiging attractive ka kapag buo ka, kalmado ka, hindi ka takot mawala. At kapag nakita ng babae na hindi niya ako kailangan para mabuo, doon nagsisimula ang obsession. Kung gusto mo pa ng dark psychology, reverse psychology, attraction dynamics na totoong ginagamit sa mundo, i-like mo to, mag-subscribe ka, at i-comment mo yung next topic na gusto mo. Ang tandaan mo, ang lalaking hindi naghahabol ay kadalasang hinahabol.